Yeah, we're here in Bayan. Bayan ng Puerto Galera. Ito pala yung bayan nila Covarrubias and Garcia Street Corner, Sabclam, Saloan. Ito yung palengke, ano yun, bayan ng sentro, downtown area. Tamarao Vision Network Incorporated, Fiber Internet, Satellite Office, Calsideco. Calsideco ang tawag sa kuryente na dito. Calsideco. Ano yung Cal? Anyway, yan. One way lang pala doon, kaya umiwas. Candaba Supermarket. Oo, okay. At ito naman mga Andox, M. Lowellier, St. Peter Life Plan, Escosara Hardware. Dale, Candela, dale. Oh, diba? So, meron tayong bagong tuklas na bayan. Meron tayong bagong napuntahan, dagdag sa ating listahan. Pamahalang barangay ng poblasyon. Diba? Ganda ng bayan nila, coastal. Yun, no? Ganda. Gusto ko ng hangin dito. Pero, alam ko mainit kapag ka nasa coastal plus bayan. Okay, yan. Yan na, ito na yung ano ha, Puerto Galera ng Mindoro. 42,000 population, 40,400. That's 2020 census. So lalarga na around mga 15 minutes, no. Aalis na yung jeep na papuntang Calapan, kaya ikot-ikot muna tayo dito. Ito ha, alay ko to sa mga ano diyan, mga mayroon din sanang ano mayroong mga hilig sa paggagala, pero this time wala pa kayong kakayahan, no, na mag-travel. Ibig sabihin is may pera kayo pero wala kayong oras ba, no? Hindi nyo afford na mag-travel, mawala sa inyong lugar, sa inyong mga negosyo, iwanan ng mga ilang linggo, ilang buwan. Oh. So ito, ako nang bahala sa inyo, ako ang inyong patron. Oh, ako yung patron of gala. So ako yung inyong representative. Oh, di ba gala talaga to, adventure. Ibig sabihin is ang iba kasi pasyal, gala nila is it's all about tourist spots, tourist destinations, mga sikat na mga lugar. Ako kasi gusto ko talaga mapuntahan bawat lugar kung pwede lang, no. So I think nasa mga kalahati na siguro ng Pilipinas aking napuntahan na. So sa Mindanao, Western Mindanao na lang hindi ko pa napuntahan. Tapos yung Northern Mindanao naman, no, Northern Mindanao, no, yung Osamis Occidental, Misamis rather, no, Misamis Occidental, tapos Camiguin. Yun pa lang hindi ko pa napuntahan so far sa Mindanao. And of course Dinagat Island and Surigao del Norte, hindi ko pa yan masyadong na-explore. So ibig sabihin nun, sa buong Mindanao I think mga 3/4 na yun napuntahan ko. So sa Visayas naman, Panay, Central and Eastern ay napuntahan ko na. Tama ba? Except sa Negros Oriental, ano pa, Siquijor, hindi ko pa napuntahan yung sa northern part of Cebu, hanggang ano lang ako noon, Danao, no. So sige lang, minsan din mapuntahan natin yung mga Bantayan Island, mga ganyan, north yan, di ba? Sa Eastern Visayas naman, so Ormoc, Tacloban, tapos Samar, pero yung Eastern Samar di ko pa napuntahan yun. So yan yung mga napunta ko. Ibig sabihin na kaya ko sinabi na sa mga kalahati na siguro na Pilipinas ay napuntahan, kasi nagmimaropa na ako, and so far ito na nga, meron tayong Palawan and Mindoro. Kaya kahit paano, hindi pwedeng Puerto Galera lang yung puntahan natin sa Mindoro. So isama na natin yung pinaka-capital town nila, yan yung ang tawag to, Calapan, Mindoro. So Calapan, Mindoro is ano siya, situated in Oriental Mindoro. So ang Mindoro Island ay consist of dalawang probinsya, Occidental and Oriental. So ito yung ano nila ha, dagat. Ito yung kailang pinaka-bay.
So tansya ko, hindi naman to dito ano, hindi naman siya polluted. Hindi naman siya ganun ka ano, dumi. Kasi kita mo na yung mga bahayan, wala naman tayo makikitang bahay na nakalutang sa dagat. So safe yan. Ibig sabihin, itong mga bahayan dito, mga establishments, meron talaga sila mga sewer, mga septic tank, no? May mga tank talaga sila. Tapos ang sarap ng buhay ni Sir Foreigner, oh. Wow. So sarap ng buhay niya, kumakain siya, tapos nakaharap sa dagat. Ang galing. So, okay. 2 minutes. So, kunti na lang. Titira sa ating oras ito. Hindi natin kayang ikutin ang buong Puerto Galera poblasyon, barangay poblasyon or poblasyon area kasi nga kahit hindi siya kalakihan pero yung time natin is limited, nasa 10 lang, no? 10 minuto lang yung pag-ikot natin hanggang 15 minutes kasi yun nga yung usapan natin sa driver nung jeep na ako yung maglalakad na ikot-ikot lang sandali dito sa lugar. So ito yung nila ha, pinahabayan. So wala kang makikita mga bahay na nakalutang or yun, nakatayo sa tubig talaga siya. So maganda, very good, no? Sana lahat ng mga syudad kasama na ang Davao City. So darating yung time na mawawala na yung mga bahay natin na nakikita sa Davao City along the ocean coastal area, no? Dahil ilipat nga sila. At alam ko yun dahil sa yun yung advokasya ng batang Duterte na si Rigo Duterte. Siyang tumatayong vice mayor ngayon ng tawag nito, vice mayor. So akala ko hotel kasi ang ganda pag hotel siya, bahay kubo ang style, gawa sa kawayan, tapos yung pala restaurant lang pala siya, tapos magdadahin sila sa gilid ng dagat. Maganda, internet, linis ang hangin kasi nga wala nga makitang basura. Ayan, normal lang yan, maitim kasi nga di naman ka ang buhangin dito. Kasi siyempre bayan, di ko alam to, dinamulis pa to mga taga dyan, poblasyon, no? Puerto Galera. Ito ba dinimulish? Sadya. Kung ganon, edi very good sa tagapagpatupad ng batas dito sa inyong lungsod. So hindi pa man ganon kalaki ang inyong munisipyo. So iniwasan na nagkaroon ng urban planning in order to protect the cleanliness of the sea, ocean. Okay, balikan natin, no? So yun si Rigo, balik tayo sa Davao. Yung si Rigo Duterte, yung namin ngayon, Vice Mayor. Official na ha, hindi na siya acting. So official Vice Mayor na siya. Tapos yun, ang galing lang kasi meron siyang advocacy. Ngayon na nga, housing plan para sa mga nasa informal sector, mga informal settlers. Anyway, so Jollibee, balik tayo dito sa Puerto Galera, bayan. Jollibee, tapos meron tayo nakitang windmill. Yan, ang ganda oh. So yan yung kailangan source ng kuryente, electricity. Ano yan, para sa bayan ng bayan Puerto Galera o para sa lahat ng buong Mindoro. Pa-comment nga dyan, no, mga taga Puerto Galera, mga taga Mindoro. Ano ba yan? Sadya bang nilalagyan ng buhangin doon para ma-filter yung tubig? Pwede, no? Hindi ko alam. May comment nga dyan nang meron naman tayong madadagdag na kaalaman. O may mga basura pero hindi siya amoy burak. Pero grabe ito, kaya ko alam niyo bakit ko talaga sinasabing malinis ang Davao City. Disiplinado ang mga tao. Kasi 2 million population meron kami. Pero yung creek namin, yung aming pinakakanal, na kung iisipin, nasa gilid siya ng napakaraming establishments, hotel, restaurants. Pero wala ka makikitang gantong basura. Tapos yung tubig, hindi tubig itim, hindi kulay itim, hindi yun may isda. Ayan. Anyway, so balikan natin na, pero hindi siya ganoon kadumi para sa akin. Kasi in fairness, di ba? Wala kang makikita mga patay na kung basta na siya, mga plastic lang. I mean, quality lang ang mga plastic na yan kasi the moment na yan ay mapupunta sa laot, papatayan ng maraming corals. Pag papatay ng maraming corals, millions ang mamamatay ng mga binhi, ng mga itlog, no, ng mga isda na sana ay magiging ulam natin or pagkain, dagdag sa ecosystem. Pero dahil sa mga ganyan, pabayaan. Pero masasabi kong hindi siya ganun kadumi, pero dapat walang ganyan kasi konti lang naman ang establishment dito. 42,000 lang naman ang population. Tsaka buong buong
Portugalera. So ibig sabihin ang populasyon na 42,000, so siguro sa populasyon na sa mga 20,000 lang, di ba? Pero ganyan na yung ano nila, mayroon silang mga naiipong basura dito. So kaya that's why I'm keep on saying na Davao City, mayroon tayong makikitang mga siguro mga bilang lang literal na mabibilang mo talaga sa daliri. Yung mga plastic waste material na makikita mo sa creek, ng mga area ha, yung iba pa nga sa mga Islam area, no, sa mga informal settlers area, makita ka ng kanal doon, creek, wala ka makikitang ganito kadami, kakapal, kumpulan ng mga basura. So yun po yung tinutukoy ko, that's what I mean na pag sinabi kong malinis ang Davao City, ibig sabihin malinis yan. Pag sinabi kong disiplinado ang mga taga Davao City, dahil sa yun na nga, out of 2 million population, walang ganitong basurang makikita. Meron, wala nga perfect, no, meron talaga mga bilang sa daliri, very limited or very minimal lang talaga ang kalat. Okay, so yun na. So far ang kailangan dito, sentro, downtown, okay naman. Hindi ko alam kung saan yung munisipyo nila, pero meron akong nakitang establishment sa likod ng terminal ng jeep. Mayroong hospital, district hospital. So kagaya ko rin siguro itong mga westerners, mga foreigners na hindi lang basta tourist spots yung pinupuntahan, hilig nilang maglakbay sa mga locals or sa mga bayan, no? Sa mga pinaka area ng mga local area. Hindi yung puro lang mga tourist spots. Andun ka lang sa hotel, nagpapahinga, nagpapa-aircon, nagpapaserve ng pagkain sa mga crew. So masarap din talaga ang buhay na i-experience mo rin na maglakad, mag-commute at nakita ang lugar nila. Although bilang isang Pilipino, halos wala naman talagang pinagkaiba sa mga lugar natin, no, mga bayan-bayan natin. Although may mga uniqueness, may mga pagkakaiba-iba sa setup, settings, sa landscape, pero still Pilipinas pa rin, no, mga salabat-salabat na kuryente o sidewalk, ganyan. May mga certain areas lang talaga din na masasabi nating unique. For example, Iloilo City, akala mo buong Pilipinas ay magkakaparehas ang mukha ng mga syudad at munisipyo, mga basura, mga kalye na pagkalat-kalat, kung ano na lang, mga obstruction, no. So hindi, may mga area talaga na nagkakaroon ng pagkakaiba sa lahat. For example nga, Iloilo City, di ba? Mga fish ponds, daming ilog. So akala mo talaga pag mga ganyang lugar, dugyot, kasi nga, fish pond, ilog. Alam mo, parang walang view, pero sa Iloilo ginawa nilang maganda. Parang ganyan sila ka-creative, ganyan sila resourceful itong mga Ilonggo. Kasi nga, nagawa nilang paraan para pagandahin, no, yung ganong, kasi wala na sila magagawa, punong talaga yan, fish pond talaga, wetland talaga yung area nila, tadtad talaga sa ng ilog. So ginawa nilang maging kape-kape-kinabang. So ganyan sila ka-resourceful. So they turned it into something world class na tanawin na itsura. Ayun, nag-a-attract rin ng maraming turista, maraming mga at hindi naman talaga siguro para sa turista yan, kundi para sa mga taga Iloilo City talaga siya. Okay, what else? Ano pa ba mga unit ng syudad na napuntahan ko? Let's go to Baguio City. Oo, napaka-unique ng Baguio City. Wala kang makikitang halos ganyang syudad. Highly urbanized city in the middle of the mountain. So Baguio City. So ano pa ba mga unit na syudad na napuntahan ko so far? Parang yun pala ang sure ako na nabanggit ko. Iloilo City in Baguio City. So Davao City, unique pa ang syudad ng Davao City? Wait lang, tinan ko muna. First glance, pagkababa mo ng eroplano, well, pagkalabas mo ng eroplano, ng airport, unique ba? Hanap ako ng kapareha kasi actually ang sa Silay, yung view, I'm not talking about airport, I'm not talking about yung view lang pagkalabas mo, province life, province feels, pero malaking syudad pala siya, metropolitan talaga siya. Davao City is metropolitan city, so hindi siya ordinary syudad lang. So yeah, unique ang Davao City pagkalabas mo ng airport. Kasi di ba, isipin mo, sige, hindi ko siya masasabing unique siya na syudad or unique siya na municipality or component city, kundi siya ay unique na metropolitan city. Unique siya, no? Ibig sabihin ang kanyang mako-compare natin siya sa Manila and Cebu. Cebu and Manila, halos wala silang pinagkaiba when it comes to traffic. Although yeah, alam naman natin yan na ang sa Tomtom ba yun? Number 1 ang Davao City when it comes to traffic. Pero siyempre sa mga nakapuntang Davao, kami mga taga Davao City na nakapuntang Manila and Cebu, alam namin yan. And of course sa mga taga Manila and taga Cebu na nakapuntang Davao, alam ho ninyo yan kung ano ba ang pronouncement ng or yung announcement o ano ba tawag dyan
result na sinasabi na statistics ni TomTom, no. Kumbaga wala tayong discussion dyan, no. Pero paano kaya kumbaga para sa aking curiosity, paano kaya paano nila yun na survey, no? Paano ginanap yung survey na yun na lumabas na number 1 most traffic city in the Philippines is Davao City. Yes, hindi din may tangging meron traffic talaga. Pero okay. So, balikan natin. So, Cebu, Manila, almost the same lang. Metropolitan. Pag sinabing Metro Manila, Metro Cebu. So, yung rotation talaga, yung mga hold up, snatch, and robbery. Pickpocketing, ganyan, no? Mga sex workers. May mga foreigner dito pala. No? Nagre-rent sila ng mga KTV, mga scooters. Yung gaya no? Balik na si Madam. So, bali sila? Bali, ang Davao City is unique siya. I-compare siya sa Metro Cebu and Metro Manila. Kasi nga, iisipin mo, Metro Cebu, Metro Manila, magulo, chaotic. Sa Cebu naman, at some point, yes, din sila chaotic. Sa ibang portion na naman, hindi naman lahat ng area ng Cebu City. So, Davao City is napaka-unique sa kanilang tatlo. Wala kang makikitang similarity. Iba yung pati yung behavior ng mga tao, yung gesture, yung galaw, maglakad, wala lang, para kaming rumarampa. Oo, para kaming nag-fashion show na slow motion kumbaga ba. So, unique, no? Unique ang Davao City pag-uusapan natin metropolitan. So, Baguio City and Iloilo City naman sa mga highly urbanized city, metro cities, regional metro city. Yun. Dalawa pa lang so far ang masasabi kong unique. Wala kang may ibang mapupuntahan, no? Parang total opposite sila, no? Ang landscape kasi ni Iloilo is siya, flat lands, flat terrains, and divided and tagtad ng mga rivers. Tapos fish pond. Hotel, di ba? Ganda ng hotel, Tapos ang Baguio City naman ay highly urbanized city, regional capital city sa Cordillera Administrative Region na nasa gitna naman siya ng kabundukan. Ganon. So, that will be all. Thank you for watching. Bye-bye, Ningats. Kaya lang, sana nagustuhan nyo itong kung nating paglaladalag sa Muir and Poblacion, Puerto Galera. So, see you, Calapan, Mindoro.